sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin ng Diyos. Kahit maulan po, nandito tayo, magpapatuloy, sambahin po siya. Hindi pa man tayo kung ano po ay nahuli, o we are late, pero tuloy lang po ang gawain at purihin ng Diyos. Dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng biyaya ngayong araw na ito. Tayo po yung magsimula sa panalangin. Natin ng Diyos, hindi po lumalapit sa inyo sa umagang dito. Sa inyong kabutihan, katapatan, biyaya, at awa. Sa araw po na ito kami malapit, nasamba, puri, sasalamatan ka sa lahat ng inyong kadakilaan. Mga mabubuting gawa na kailanman hindi po namin ito kaya ng pantay. Hindi po namin pinipilit o Diyos. Pinipili ka namin, sinasamba. Higit po sa lahat, ang inyong banal na pangalan ang siyang aming ikala at ibahagi sa kahit sino mga tao. Sa oras po nito ng Diyos, patawarin kami. Naman po mga unang pagkakasala, linisin kami ng banal na Espiritu, ang inyong banal na dugo. Ang inyong pong salita ay amin pong bigyan ng pansin, bigyan diin sa aming buhay, ipamuhay. Gamitin po namin ito laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Sa oras na ito, Diyos, kami po ay mas lalong matuto, lumalim, maging mahusay sa pag-aaral ng inyong salita. Huwag namin sayangin ang bawat oras. Hindi kami ay mas lalong maging matalino sa paggamit po nito. Ay sa oras na ito, Diyos, kami po ay malapit sa inyo. Kung kami may magpalakas, kami ay mas lalong makita namin ang mas malawak na gawain. Ang bawat isa sa amin dito, ikaw lamang po ang isipin. Ang aming mga puso ay huwag magpalito o magpadaya sa anumang mga panggulo o anumang mga bagay na amin po mas pinibigyan ng oras. Lalo na sa oras na ito, mas lalong tumitindi, lumalala ang mga tukso, mga pagsubok na amin po kinakaharap sa bawat araw. Sa pag-aaral ng inyong salita, ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng pag-unawa. Ipaunawa sa amin, ipakita ang katotohanan, at patuloy na kami mag-aral, hindi lamang po sa araw nito, hindi sa bawat araw. Alam po namin, Panginoon, anumang oras, maaari kang bumalik, madatnan niyo po kami, matapat na naglilingkod sa inyo. Dalangin niyo po namin ang mga hindi pa nakakarating, mga kapatiran, at sila po ay magliligtas, makasama namin ang kapiling, upang ibigay sa inyo ang pinakamataas na pagsamba. Baguhin po namin ang mga maling ugali sa biyaya niyo. Ang mga maling nakaubulian na kami po ay magiging huli, na kami ay nagpapahuli sa araw nito. Kundi sa bawat linggo na darating, ibigay po namin sa inyo pinakamataas na pagsamba at paggalang. Dahil ikaw, O Diyos, ay banal, kaya po, inyo po hinihin ang pinakamataas, ang karapat-dapat na pagsamba sa inyo. Sa oras pa na ito, kami muli matuto, maging handa ang aming mga puso at isip upang inyong salita ay tanggapin po namin na may kagalakan. Dito po ay aming gamitin sa pang-araw-araw upang kami ay lumago, tumibay sa aming pananampalataya sa inyo. Makita ng mga tao anong kaibahan ng katotohanan, ang mga tunay na anak niyo ay magliliwanag sa madilim na mundo. Kasi hindi po namin binabalik ang laking pagpuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Papatuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay mas maging matatag at matibay. Paano ba natin malalaman ano ang kahulugan ng bawat salita na ito? Na kailangan tayo po sa sarili natin ay meron tayong pagmamahal. Mahal niyo ba ang Bible? Bakit po? Gawin nating tanong itong nakikita natin sa screen. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Napakaganda po na simulan natin ang araw na ito. Kasi sinasabi ni Dwight L. Moody, ang Biblia ba ay naglalayo sa atin sa kasalanan? O tayo mismo ang lumalayo sa Bible? Iniiwan natin at pinabaliwala. Kaya ano pong nangyayari? Tayo ay nagkakasala. Lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Ito ay isang seryosong usapin. Bakit? Dahil hindi na po ito ngayon napapansin ng mga tao. Pinabaliwala na lamang nila ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Anong ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon? Kukuha sila ng verse sa Bible, i-apply nila sa buhay nila. Kung ano nagpapasaya sa kanila, ginagawa nilang kung ano ang masasabi natin laban sa kalooban ng Diyos. At ano po ito? May kanya-kanyang interpretasyon ng mga tao. Binabago nila ang tunay na kahulugan. So ito po ay mapanganib. Bakit? Dahil ang katotohanan ng Biblia hindi nagbabago. Anong nagbabago? Kung paano ito inuunawa ng paano ito binibigyan ng kahulugan. Pero tandaan po natin, para magkaroon ng iba't ibang kahulugan, ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, tandaan po natin, sa mundong ito, mayroong Diyos na sinasamba ang maraming tao. Majority speaking, lahat ng mga religions, lahat ng mga hindi totoo, lahat ng mga kasinungaling, hindi talaga nila sinasamba ang Diyos. Kaya sinong sinusunod po nila? Ang amang Diablo. Kaaway ng Diyos. So ito po yung ating mapapansin. Ano naman ang mga tunay na anak ng Diyos? Let's have a review. Sa bawat araw ba ay mas gusto mo na lumalakad? Sumusunod ka na lalo sa Panginoon. So ito yung inaasahan po sa mga anak ng Diyos. Pagiging anak ng Diyos, huwag mong asahan. Nasusunod siya sa Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon, ang tupa ko ay naririnig ang aking tinig, ang aking boses, at sumusunod sila sa akin. Hindi natin kailanman pwedeng pinitin. Mali po yun. Pwede natin silang turuan, akayin, yung mga tao, mga kaibigan mo, kaklase, sino man na nakakasalamuha. Meron tayong responsibilidad. Pero hindi natin trabaho ang iligtas sila at pilitin sila o sila ay pasunurin. Pero pwede silang, turuan. Pero ganun din, sinasabi nga po, para sila ay sumunod, kinakailangan sila ay maligtas. So, atin pong sagutin ng mga tanong ito. Lalo ba tayong lumalakad sa Panginoon? At atin bang mas mahal na ang Panginoong Jesus kaysa sa mundong ito? Napakaseryoso ba? Yes, seryoso po ang Panginoon. Pero itong seryosong pag-uusap na ito ay nagdudulot ito ng kasiyahan sa buhay. Dahil ang mga tunay na anak ng Diyos, meron kang kagalakan pag ikaw ay totoong sumusunod sa Panginoon. Pero pag ikaw, alam mo sa sarili mo pag nagpapanggap ng sumusunod sa Panginoon, hindi buo ang puso mo. Kulang. May paglaban. Hindi ka masaya. At yun po ay kasalanan. Kaya nga po, anong resulta nito? Pag mahal mo ang Panginoon, sinasabi nga po ng Bible, kung ano ang pumupuno sa iyong puso, ay lalabas sa iyong bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Bakit po? Tandaan natin. Nasa labanan ka,
Kaya kapag ka nananalo ka sa labanan, ano po, nangyayari? Mas matagumpay ang iyong buhay Kristiyano, mas lumalago ka, tumitibay. So yan po yung ating mga review. The position and practice, paano natin mapagtatagumpay ng flesh, according to Galatians 5:16, daily surrendering to the Holy Spirit. Romans 8:5, tinuturo rin po sa atin, we should daily seek the will of the Holy Spirit. Romans 13:14, ay tinuturo rin sa atin, we must daily suppress. Huwag nating pakainin ang laman. Gusto niyo ba hindi ka nakakain? No, hindi po. Tinutukoy natin dito ay yung gusto ng laman. Entertainment. Ano pa? Entertainment. Music. Evil music. Napakarami. Marami tayong gustong-gustong ginagawa ng laman ay huwag nating ibigay. So those are the instructions po. Sabi ng Bible. And daily sowing to the Spirit. Tayo ay mas lalong mahalin natin ang salita ng Diyos at sumunod. Justification. Ito rin po ang isipasarili natin. Ano ibig sabihin ng justification? To declare righteous. God declares a sinner righteous before Him as he or she fully trusts Jesus Christ as His only Lord and Savior. Sa mata ng Panginoon, paano kanya tinitignan? Justified. Nakikita niya pang puso natin. Totoong ikaw ay nanampalataya sa anak ng Diyos. Ito pong sabi ng Bible, you are justified. Pinawalang sala, wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Binura yung record. Malinis. So justification ay ganun din po. Ay parang katulad sa isang judge ay makikita natin sa trial, sinasabi ng judge kung ang isang may sala ay napatunayan na siya ay inosente. Walang sala. Tanda po natin, isang araw, ang Diyos na dakila ang hahatol sa atin. Ang mga Kristiyano ay hatulan din ng Panginoon. Sa pagkakataon na ito, hindi ka na papuntang impyerno, papuntang langit, pero ang hahatulan ng Diyos ay ang pagsunod natin, ang paglilingkod, lahat ng ginagawa natin. Ginagawa ba natin yan ng masaya? Meron bang excellence? Pinakuhusay ba natin? O basta lang magawa natin? Right after we have trusted the Lord Jesus, hindi na nga po tayo condemned. Hindi na papuntang impyerno. So, it's by the blood of the Lord Jesus Christ on the cross, nalinis tayo, pinatawad, pinayaran ang lahat ng kasalanan. Kaya nga po ang justification, ito po ay isa sa napakahalagang word or term sa salvation. Tanda po natin, ang salvation, package ito. It's a whole package na ito po ay pinigay ng Panginoon. Hindi natin pinugunan. At ito yung isa sa, habang tayo ay nabubuhay, natanggap mo na ang justification. Hintignan ka na ng Panginoon na bilang anak, malinis, walang kasalanan. Na kahit nagkakasala, pero hindi na ganun ang iyong magiging ugali. Ay, pinatawad na pala ako, kaya pwede na ako magkasala. Hindi po ganun ang ugali. Ibig sabihin, dahil justified, pinatawad ka na ng Panginoon, hindi mo na gusto. Hindi ka na mabubuhay sa gusto mo. Maraming pagbabago. Ang puso mo ay mas mamahalin ng Panginoon, ang kanyang salita, at mas magiging masunurin sa amin. The believer is no longer a part of the curse. Tignan po natin, Adam, tignan po ng Romans chapter 5, verse 12. Kaya nga sa isang pagkakasala ng tao, naipasa ang lahat ng kasalanan. Dala-dala natin ang makasalanang dugo. Sabi nga po in Romans 3:24, tayo ay justified freely by the grace of God. Next, redemption. So ito po ang ating word of the day. Redemption. Halagang pinag-aaralan natin ang bawat salita.
na sinasabi ng Bible. Para handa kang ituturo. So the word redemption po, from the word redeem, binayaran, binili, at pinakawalan. Ito po ay katulad ng isang slave mula sa isang slave market. Ang isang alipin ay binigyan ng laya. Anong klaseng laya ito? Ibig sabihin ba, malaya na siya? Wala na bang batas? Ngayon po, ang sinasabi ng Bible, merong bagong batas na sinusunod ang mga anak ng Diyos. Ang bagong batas na ito ay the law of love. Hindi na yung law of curse or ang batas na sumpa na ano po, papuntang impyerno. Yun ang ginagawa natin dati. Sinusunod natin ang batas. Akala natin, magiging malinis tayo, magiging banal tayo sa mata ng Diyos. Pero ito pang mundo, dahil pinalaya ka na ng Panginoon, may freedom ka na ngayon from sin. 3 Greek words po for redemption. Isa-isahin po natin. Tandaan po natin, ang redemption po ay pinapakita sa atin ang amazing picture ng salvation sa ating Panginoon. Bakit? Ang Panginoong Isus ay, tingnan po natin, isa. Ang first word, let's have agorazo. Agorazo means to purchase in a market. Tingnan po natin ano ang sabi ng Matthew chapter 13, verse 44 and 46. Ito. Paglatin po natin. Agorazo. Ito po ay Greek word. Sa Bible po kasi ay mayroong mga iba't ibang gamit ang bawat salita. Kaya mahalaga po na ating alam kung itong salita na ito ay paano siya ginamit sa isang verse sa Bible. Kasi pagka nagkamali po tayo, itinuro natin ito, mali rin. Mali yung hindi maintindihan o mali yung pagkakaunawa. Kaya nga po dito nagkakaroon ng mga pagtatalo ng iba't ibang opinion. Tandaan po natin, siyempre, dahil nasa katotohanan ka, hindi ka maliligaw. Dahil ang banal na Espiritu, siya po ang talagang nagtuturo sa atin. At napakahalaga na tayo po ay nag-e-effort. Merong effort. So let's read 13 verse 44. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. And 46, who, when he had found one pearl of great price, they sold all that he had, and bought it. So, kagaya nga po ng verse na nabasa natin. Ito po yung pagbili. May pinili siyang lupa, at binenta niya lahat, at ganoon din po. Sa verse 46, the same thing, nahanap niya ang one pearl of great price, pumunta at binenta ang po. Anyway, let's move on to 1 Corinthians 6:20. For salvation naman po. Nagkamali lang po ng reference. So ito naman po 1 Corinthians chapter 1 or chapter 6 verse 20. Nakita po natin dito ang agorazo, paano siya ginamit for salvation. Nakita natin dyan, let's read. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, binili tayo ng Panginoon with a price. Ano po yung price na yan? Hindi lang ito basta presyo. Alam po natin, ang bawat isa sa atin, nagkakasala,
may matinding kasalanan sa harapan ng Diyos, huwag lang natin siyang tingnan as maliit, kundi ang kasalanan po ay big deal sa Panginoon. Hindi mo kailangan bumaba ng ating Diyos mula sa langit. Isipin niyo, Diyos. Ang presidente kaya, pwede kaya siyang mababa siya, mamamatay siya para sa bayan. Sigurado hindi. Ang presidente ay grabe, ang daming bodyguards. Makikita po natin. Ang hari, napakarami niyang bantay. Makikita po natin na napakalaki ng kaibahan. Tanda po natin, ito po yung ginampanan ng ating Panginoong Jesus para lamang tayo ay mabigyan ng kaligtasan, katubusan. Kaya nga po, makikita niyo po dyan sa katuloy, habang nung tayo ay binili, ano po, therefore, ano ang mangyayari kasunod? Glorify God in your body and in your spirit. Kaninang possession po? Hindi na tayo sa ating sarili. Hindi rin tayo pagmamayari na ni Satanas. Kanino po? Ano po sabi niya? Kanino tayo? God's. Yung apostrophe S. Possession ng Panginoon. Maunawaan mo ito. Kapag ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka na para sa iyong sarili. Hindi ka na pagmamayari ng kasalanan. Hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Hindi ka na anak ni Satanas. Anak ng Diyos. Malinaw po, binili tayo ng Panginoon. Ayun din po ang visual na pinakita rin po sa atin. Picture niyo po, ang Panginoon ay bumaba mula sa langit, pumunta dito sa lupa para bayaran ang ating sinabi nating vile. Napakapangit po niya sa salita. When Jesus Christ came to redeem the slaves of this evil world, He paid the price completely by His bloody death on the cross. Bakit ginamit ko po yung term na bloody death? Kasi kawawa talaga ang Panginoon. Karumal-dumal ang pagpatay. Ang sinapit po niya. Sobrang madugo. Kaya kung totoo pong naunawaan natin. At ngayon, narito tayo. Nag-aaral, natututo, sigurado mas lalo mong mamahalin ng Panginoon. Dahil sa ginawa niya para sa atin. So, ang sumunod naman pong word is exagorazo. Exagorazo, to buy out of the market. So, ano pong pinagkaiba nito? Kanina ang agorazo, bought and released. Binili at pinalagyan. Pag exagorazo, to buy out of the market, binili mula sa market. Ano naman po ang kaibahan nito? Tingnan po natin. So, kanina, ay nakita po natin ng agorazo, pinili at pinalaya. Pag exagorazo naman po ay, tingnan po natin, Romans 6:17, but God be thanked that you were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart the form of doctrine which was delivered you. Ano naman po kaibahan ng exagorazo? O kanina, ay hindi lamang tayo pinalaya, kundi napakahalaga po sa exagorazo. Ito yung complete, fulfilled, tinapos ng Panginoon. Lahat. Kanina, agorazo, pinili at pinalaya. Exagorazo, complete, tinapos ng Panginoon lahat ng bayarin. Tapos siya nagbayad. Kanino siya nagbayad? Yun ang tanong. Ang sagot ba natin? Kanino siya nagbayad? Alam natin, para kanino? Para kanino po siya nagbayad? Binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Ngayon, kanino siya nagbayad?
Diba lahat po tayo magbabayad ng kasalanan sa Diyos. So, binayaran niya. Para kanino siya nagbayad? Para rin sa sarili. Kasi hindi po natin mabayaran. Diba kanino po tayo magbabayad? Sa Panginoon. Eh ano ang punishment? Hindi natin mabayaran ang kasalanan. Mapunta tayo ng impyerno. Condemned. Dito pa lang tayo sa lupa. Condemned na tayo. Papunta ang impyerno. Mapapahamak. Hinatulan na. Kaya kanino tayo niligtas ng Panginoon? Mula. Kanino? Kasi yung hell, that is the place of punishment. Kanino talaga tayo niligtas ng Panginoon? Mula kanino? Mula sa puot niya mismo. Paano nangyari? Yung niligtas tayo ng Panginoon mula sa kanyang sarili. Mahirap po ba unawain? Unti-unti unawaan natin. Ito po kasi yung paraan ng Diyos. Dahil kung hindi ang Panginoon kumilos o gumawa ng paraan para iligtas tayo, nandun na tayo lahat. Naghihirap na po tayo. Wala nang ganito, wala nang grace, wala nang will, ang tao, hindi na. Wala nang salvation. Narusahan ko na lang lahat ng tao. Ang gagawa na lang ang Panginoon ng panibagong lahi yung gusto niya. At hindi po. Ang Panginoon, hindi siya nagbago. Ano yung pangako po niya? Tinupad niya. Hanggang ngayon, naghihintay siya. Hindi lang sa atin dito, kasi hindi ko po nakikita ang inyong mga puso. Ang Panginoon ang nakakaalam, ikaw ay ligtas na. Pwede mong madaya ang kapwa mo, magpakita ka ng anumang mga bagay na ginagawa ng isang Kristiyano according to the Bible. Pero ang Panginoon, hindi natin siya madadaya. Kasi ang kapanganakan muli, ito po ay isang milagro, isa itong supernatural. Kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay ipanganak sa kanyang pamilya. Kaya nga po ating binibigyan din sa kaligtasan ay wag po tayo nagkakamali. Zero efforts natin yan. Faith only in Christ. Pananampalataya. Eh, pagpapatuloy po natin itong pag-aaral natin. Tayo ay lumako sa ating Spirit. Purihin mong Diyos, isang malamig na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang babasahin po natin ngayon ay Isaiah chapter 48. Say amen na po kung ano.
Isaiah chapter 48. Okay, let's read. Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I should them. I did them suddenly, and they came to pass. I have even from the beginning declared it to thee. Before it came to pass, I shewed it thee. Lest thou shouldest say, mine idol hath done them, and my graven image and my molten image hath commanded them. They are created now, and not from the beginning, even before the day thou heardest them not, lest thou shouldest say, behold, I knew them. For my name's sake, I will defer mine anger, and for my praise I will refrain for thee, that I cut thee not off. Behold, I have refined thee, not with silver, and chosen thee in the furnace of affliction. For mine own sake, even for mine own sake, I will do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens. When I call unto them, they stand up together. All ye assemble yourselves in fear, which are among them and your destinies. The Lord that who will give each other the battle, whose arms will be on the giants. I have spoken, yea, I have told him, I have brought him, and he shall make his way prosperous. Come ye here unto me, hear ye this, I have not spoken in secret in the beginning. From the time I have was, there I am. For God in his hearing is present. Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go.